So, akin po naman ngayong ituturo sa araw na ito ay kung paano po gumawa ng paano mag-create ng bootable Mac OS. So, welcome to my channel. So, akin po naman ngayong ituturo sa araw na ito ay kung paano po gumawa ng paano mag-create ng bootable Mac OS. So, kung example is gusto niyo yung mag-reinstall mag-reinstall kayo ng Mac OS sa inyong MacBook or kung anumang OS yan or iOS or Mac OS ang kailangan nyo, kailangan natin mag-create ng bootable installer. So, ang ating unang pong gagawin is kailangan nyo mag-provide ng isang USB na more than 8 GB pataas, wag po less than ha. So ngayon, ito meron na tayo, nakasaksak na dito. Papakita ko lang sa inyo. Itong lubot ito ay nasa Finder. So makita nyo dito sa Finder, andyan po yung untitled na USB na nilagay natin. No? So ito, kailangan po natin siyang i-format. Okay? So, sa pamamagitan ng paggamit ng this utility. So, unang gagawin, ayan, sinaksak na po natin siya. Ito pong USB na to is 16 GB. Okay? So, now, i-search lang po natin dito yung this utility. This utility. Yan, mga kaboji. Nung nakita nyo, double click nyo lang yan, ha? Okay. So, ngayon, pag nandiyan na kayo sa this utility, makita nyo rito sa external. Ayan po yung USB na tawag dito na isinaksak natin. Okay, so kailangan natin itong i-erase. So, ito na, papakita ko lang sa inyo kung paano siya i-erase. So, click nyo lang po itong erase. Then, pagka-erase, lagyan nyo po siya ng title. Kung anong naisip nyo. Sa akin, siyempre, para hindi na kayo mahirapang mag-type ng maraming word, ilagay nyo lang is USB. And then, pagka gawa nyo yung USB, punta kayo dito sa format, no? So, ang kailangan po natin ipiliin sa pag-format nitong USB para sa ating i-create na bootable disk ay Mac OS Extended Journal. Okay? So, yan na po. Click na natin. At click nyo lang po yung erase. So, yan. Nakita nyo po. Erase process has failed. Click done. So, hindi natin alam kung bakit. So, hindi natin alam. So, ang ating gagawin ay ulitin na lang natin. So, erase. And then, lagyan natin USB. USB ulit. And then, select na naman yung journal. So, tingnan natin. Okay, yan na po mga kaboji. So, ina-erase niya. Okay, nag-complete. Minsan po talaga sa unang pagkakataon, may mga kanya-kanyang glitch yan. So, ngayon, nagkaroon ng problema. So, ulitin nyo lang. Yan, nakita nyo naman, lumabas is erase process is complete. Click done to continue. Okay, so ating pong close. And then, after that, close natin siya. No? Nakita nyo, may USB. Okay, susunod po natin gagawin is tulad nito kasi po naka-download na ako ng parang tawag dito is yung installer. So yung installer na El Capitan na ginawa ko, tama ba sinabi ko kanina? Basta El Capitan yung kailangan natin gawin. So naka-download na ako at naka-create ko na to, na-install ko na. Kailangan natin ang pumunta sa terminal. So as usual, punta kayo sa search, type nyo lang yung terminal. Okay, lalabas naman dyan, double click nyo lang, no? So unang-unan yung gagawin, ha, katulad niyan, ha, i-type nyo lang yung sudo, and then space. Pagka-type nyo ng space, ang gagawin natin, susunod, kaya tayo pumunta rito sa resource, balikan natin para sa mga nadalian. Kung na-install nyo na po yung OS, kung anong version yon, dito siya babagsak. Katulad nito, ito na po siya, nakita nyo today lang, no? I-right click nyo lang po yan and then show package content. Click nyo yung contents and then click nyo yung resource. So sa resource, itong gagawin natin, ito pong file na to, idadrag lang natin siya dito. Yan, nakita nyo na mga kaboji, no? Pagka-drag natin, maglagay lang kayo ng dalawang dash and then type nyo lang yung volume. Pwedeng small letter o pwedeng big letter, okay? Pag nagawa nyo na yan, type nyo yung, lagyan nyo ng space. Okay? Ngayon, nagawa na natin yan, no, mga kaboji. So, ang susunod natin gagawin, minimize lang natin itong una natin ginawa. Siyempre, ibig sabihin yan yung volume na paglalagyan. So, ang gagawin natin, dahil andito yung volume, nandito sa, ito yon,
i-drag nyo lang po siya mga kaboji, no? Yan. Pagka-drive nyo na ganyan, no? Magta-type po tayo ng dalawang DOS again at nilagay natin yung application. Type po natin yung application path. Okay? So pagka-type nyo ng application path, lagay ko po ng isang space. And then punta po tayo uli dun sa tawag dito is the resource. Okay? Okay, balik lang tayo, back nyo lang or punta kayo dito sa application kung saan nyo nilagay or in-install yung OS El Capitan kanina dito sa MacBook. So, ang gagawin nyo is, idadrag nyo lang to. So, idrag nyo lang po ng ganyan mga kaborji, no? So, once na-drag nyo na siya, so, ipipress nyo lang po yung enter. Okay? So, yan, tatanungin kayo kung anong password nyo. So, type nyo lang yung password. Ito pong password na tinutukoy dito is yung password po nitong system. Yung MacBook nyo pag maglalagin kayo. So, yan na mga kaborji. So, enter ko lang, no? Pag na-enter nyo, tatanungin kayo, to continue, we need to erase this at volume USB. So, siyempre, pipiliin natin is yes. Tatype nyo lang yung yes, mga kaborji. And then, like that. Okay, so yan po, ginagawa nyo na. So, binubura niya na, ini-erase niya yung laman ng disk. And then, after niyang i-erase, yung kinakopy niya na yung installer sa loob. Okay? So, yan lang mga kaborji. So, maghihintay lang tayo. Ang tinatagal nitong pagkokopya kasi dahil sa laki ng file na ating kinokopya dito sa USB is nasa 6 GB. So, siguro mga most probably 10 to 15 minutes siya. Ganun katagal, okay? So, dahil naghihintay tayo, ikukwento ko na rin pala sa inyo, no, katulad nito, no? Papakita ko sa inyo kung paano tayo maghanap ng USB, tawag ito, ng Mac OS. So yan, type nyo lang po itong support.apple.com. Okay? Then yan, lalagay ko na lang to sa tawag dito sa description para makita mas mabilis nyo nang makuha. Okay, dadalhin po kayo niyan dito, no? How to get all version of MacBook. Okay, so yan. Ito po yung mga OS, mga Mac OS ng iba't ibang year at ibang model ng ating MacBook. So, siyempre, dahil yung MacBook na pag-install natin is 2009 na, medyo late na yon. So, hanggang dito lang tayo sa El Capitan. Mapapansin nyo rito, pag click nyo yung hardware requirement, makikita nyo siya kung ano ang hardware or MacBook na model na pwede gamitin tong El Capitan. So, kagaya ng sa atin is 2009. So, ito po ang gagamitin na mid-late 2007 or newer. So, hindi nyo pwedeng gamitin yung tawag dito is yung katulad nito, yung Sierra, dahil ang requirement sa Sierra is dapat ang MacBook mo is 2010 to newer. Okay? So yun lang ang may sa ko sa inyo, may bibigay kong tip. So hanggang Sierra lang. Hindi nyo pwedeng gamitin tong High Sierra, Mojave pataas. So kaya limited lang po. So kaya kung ako sa inyo, may bibili kayo ng MacBook, bumili na kayo na medyo bago-bago ng konti para hindi naman kayo masyadong ma-out of date. Ito dahil yung tawag dito, yung i-installan ko nito is hindi naman siya picky. So kaya ito lang i-install natin. So yun lang tinano ko sa inyo, yung gagawin niyo lang diyan, siyempre kuha kayo ng Yan, ito yung mga download niya. Yan, use Safari download, pwede yung Safari. I-right click niyo lang yan. Okay? So, i-right click nyo lang, tulad nito, sa El Capitan, gagawin nyo dyan is right click and then save as, link as. So, makikita, pag ginawa nyo yun, nakita nyo, install MacBook, and then download. Okay? Yun lang. Pero kung sa Sierra nyo binuksan, kasi ako binuksan ko sa Google Chrome, pag click nyo yan, automatic magda-download. So, sa atin, kasi Google Chrome yung binuksan natin pang-access dito sa website, kaya ang gagawin natin is right click and then save link as. Para ma-download niya. So, once na-download nyo na yan, mga kaborji, no, ang gagawin nyo is i-install nyo lang yan. So, pag na-install nyo na, tulad yan, minimize tayo. Yan, pag na-install nyo na yan, so, babagsak yan dito sa application. Kaya magiging ganito na siya. Okay? So, kaya natin magagawa yung mga dapat natin gawin. Okay? So, ayan, maghihintay lang tayo mga kaborji. So, hintayin natin hanggang matapos. Ito nga pala, after itong matapos, after nyo makopy lahat ng files, ang gagawin nyo ng susunod is tatanggalin yung USB, siyempre, safely remove, eject nyo lang, and then, isaksak nyo dun sa MacBook na pag-i-installan nyo. So, pagkasaksak, ipipress nyo lang po yung
kung galing po sa power off, ang gagawin nyo po is, pag naisaksak nyo yung USB, ipipress nyo lang po yung dito sa option key ng MacBook, no? Press nyo lang, long press, and then tsaka nyo press yung power. So, pagka-press nyo ng power, hintayin nyo lang, huwag nyo alisin yung option hanggang lumabas po yung mga Ds na pagpipilian nyo. Piliin nyo lang po yung USB doon. Yung mismong install, dalawa kasi yun, isang main, isang system drive, at saka yung USB. Piliin nyo lang po yun at yun, magtutuloy na yung setup. So yun lang mga kaborji, nakita nyo, copy complete, and then done. Okay, tapos na po tayo mag-create ng bootable disk na yan. Okay, see you later. Mga kaborji, tayo magbabalik, no? Ito, papakita ko lang sa inyo kung paano nyo na gamitin tong ginawa natin, no? Saksak lang natin dito. Yan mga kaborji, pagkasaksak nyo niya, no? Tandaan nyo, i-press nyo lang yung, or pwede nyo press yung power, tsaka i-press nyo yung option button. Okay, press nyo lang ng ganyan. Yan, hintayin natin, okay. So makikita nyo dito mga kaborji, so yan yung Macintosh, itong Macintosh, ito yung pinaka hard drive natin, no? Yung pinaka internal. Tapos ito yung ginawa nating bootable. So dyan nyo po siya i-boot. So para ma-boot yan, i-click nyo lang dyan, and then click nyo lang to. Okay? So yun lang, ito makikita nyo yung Windows, pasensyahan nyo na kasi itong tawag dito, itong laptop ko is may bootable, dual boot siya. So yan lang, i-click nyo lang siya. Pagka-click nyo, yun, magra-run na po siya. Okay, so paano mga kaborji? So, ibig sabihin, kaya sa nag-boot, nakita nyo naman, ibig sabihin, yung ginawa nating bootable, yung kinreate natin na bootable is okay, gumana. Okay? So yan lang po mga kaborji. Huwag po kayo makakalimutan mag-subscribe sa aking channel para po sa mga iba pang tutorials na aking gagawin. Don't forget to like and subscribe, and also pakiclick na rin po yung bell button para po ma-notify kayo every time na may ginagawa akong mga video. Maraming salamat! Paalam!